Nilalaban si Lola ng isang weird na babae. May 19, 2025. Isang araw na dapat ay puno ng saya at pahinga ang nauwi sa bangungot na hindi namin makakalimutan kailanman. Nag-staycation kami sa isang kilalang eco farm resort sa Barangay Malinaw sa lungsod ng San Felipe sa Batangas. Napakaganda ng lugar. Instagram worthy ang mga tanawin. May rustic na ambience ang mga cabins. Masarap yung mga pagkain sa kanilang farmhouse cafe. At may encounter pa sa mga farm animals katulad ng kambing, kuneho, at mga pato. Maraming dumalayo rito sa umaga, pero pagdating ng gabi, kami na lang yung naiwan bilang nag-iisang check-in guest. 6 kami sa grupo. Ako, ang aking asawa, yung 2 anak namin, si Mama, at ang stepfather ko na si Tatay Ernie. Nakuha namin ang isang malaking cabin style room na may sariling veranda at bathroom. Sa totoo lang, kahit napakaganda ng lugar, may kakaibang lamig ng hangin pagdating ng gabi. Hindi malamig na presko, kundi yung lamig na dumidikit sa buto, na parang may kakaibang presensya na kasama namin. Kinabukasan, mga bandang 10:00 ng umaga, pagkatapos namin mag-swimming, nagyaya na akong umahon. Sabi ko sa aking asawa, "Samahan mo ako sa cabin, magbabanlaw lang ako. Natakot kasi ako mag-isa." Pumayag naman siya. Naiwan si Mama at si Tatay Ernie dun sa may pool area. Biglang nagsabi si Mama na kailangan daw niyang dumumi. Kaya sinamahan siya ni Tatay sa shower room na malapit lang dun sa pool. Malinis naman yung CR. May 3 cubicles. May malaking salamin at may hiwalay na laboratory. Tahimik yung paligid. Walang ibang mga tao. Habang naghuhugas daw si Mama ng kamay, may naramdaman siya na balikat na dumikit sa kanya mula sa kanan. Pagtingin niya sa salamin, may matandang babae nakatayo sa kanyang tabi. Nakasuot ito ng puting duster, basang-basa ang buhok, at walang mga mata. Itim lang ang mga hukay sa kanyang mukha. Napatras siya, sabay sigaw ng, "Ay!" Dahil sa takot, tinawag niya si Tatay Ernie na nasa loob pa rin ng cubicle. Paglingon niya, nawala na yung matanda doon sa salamin. Pero ramdam niyang may malamig na humihinga sa kanyang batok. Hindi niya maikilos ang kanyang katawan. Pagkalabas nila, habang binibilisan nila yung paglalakad papalayo, may biglang bumagsak na pinto ng cubicle sa loob mismo ng shower room. Malakas, parang binagsak ng pagalit. Pagtingin nila, lahat ng mga pintuan ay bukas. Wala ni isang tao na nasa loob ng CR. Hindi kaagad nagkwento si Mama ng araw na yun. Pero pagka-uwi namin dun sa Maynila, napansin ko ang isang bughaw at bilugang pasa sa kanyang kanang braso. Tinanong ko siya kung saan ito nanggaling. Akala ko, simpleng pagtama lang sa pinto o kaya naman ay sa kama. Pero nang hawakan niya yun, hindi naman daw siya nasasaktan. "Alam mo kung kailan ito lumabas?" Tanong niya sa akin. "Nung gabing yun, pagkatapos ko makita yung matanda sa salamin." Parang lamig ang likuran ko sa kanyang mga sinabi. Ang pasa, hindi lang basta pasa. Para bang bakas ng kamay ng isang matanda. Iniwan sa balat niya bilang isang paalala. Paalala na hindi lang siya basta nakita, kung hindi nakahawak din siya. Ilang araw matapos namin bumalik mula dun sa resort, nagsimulang makaranas ng mga kakaibang pangyayari itong si Mama. Ayon sa kanya, bigla na lang daw bumubukas ang mga pintuan ng kanilang banyo sa bahay kahit nakalak naman ito. May mga basang yapak ng sahig sa CR kahit tuyong-tuyo naman ang buong bahay. Minsan, pagkagising niya ng madaling araw, may narinig siyang kumakalmot sa salamin mula sa kanyang dresser. At minsan naman, habang nakatitig siya sa salamin, sa gilid ng kanyang paningin, may anino na animoy matanda na parang dumadaan sa kanyang likuran. Isang araw, habang naglilinis siya ng kanyang kwarto, napagdesisyonan niya
Naitapon na lamang ang salamin sa kanilang banyo. Pagkaagat niya ng salamin, may nakaukot sa likod nito. Isang lumang baybayin na hindi niya maintindihan. Nang ipasuro niya sa isang albularyo, ang salamin daw ay bukas na lagusan para sa mga ligaw na kaluluwa. Sa mga albularyo, nag-alay sila ng dasal at mga halamang pangontra sa mismong CR kung saan una nagpakita yung matanda kay mama. Sa kalagitnaan ng dasal, tumirik yung lahat ng mga kandila at ang tubig sa gripo umagos ng kulay pula. Hindi dugo, pero mapula, makapal, parang kalawang na sariwa. Pagkatapos ng ritual, pumutok ang isang lampara doon sa loob ng shower room. Mula sa salamin, isang huling bulong ang kanilang narinig. Hindi pa ako tapos. Hanggang ngayon, sarado ng CR na yun sa resort. Tinakpan ng kahoy, pinilitan ng bagong shower area. Pero ang matandang babae, baka nandun pa rin. Naghihintay ng susunod na makikita niya sa kanyang salamin. Kaya kung sakaling mapadpad kayo sa isang resort sa Batangas at napansin niyong tahimik at napakaganda ng paligid, huwag masyadong tititig sa salamin ng CR doon. Baka sa isang iglap, may makita kayo nakatayo sa inyong likuran na hindi naman ninyo kasama. Noong taong 2001, lumipat si Lola Marina sa isang lumang paupang bahay sa Sitio Malamig, isang tahimik at masukal na lugar sa bandang Marilao, Bulacan. Doon niya dinala ang kanyang 4 na anak, si Tita Selly at ang pamilya nito, si Tito Berto, Tita Lina, at ang pinakabata sa kanila na si Tito Dodo. Ang asawa ni Tita Selly ay si Tito Carlo at may 2 silang anak, isang bagong silang na sanggol at ang panganay nila na si Edwin na 1 kalahating taong gulang pa lamang. Si Tito Berto ay isang biyahero at bihirang umuwi. Madalas, abot lampas ng 1 linggo ang biyahe niya papuntang probinsya. Gabi-gabi, gigising si Lola Marina ng alas 12 upang maganda sa pagtitinda ng karne sa palengke. May pwesto kasi siya sa Looban Market, isang palengke sa gilid ng estero. Mahangin at malamok ang paligid. Nakabukas kasi palagi lumang pintuan ng bahay na yari sa kahoy at yero. Nasa pinakadulo ng mahabang compound ang bahay nila Lola. May makipot na daan palabas doon na tinatawag ng mga taga doon na Kaling Itim. Pininiwalaan nito na daanan ng mga espiritu. Madaling araw ng Mayo, mga bandang 12:45 AM, habang nagpapakulo si Lola Marina ng tubig para sa kanyang iinuming kape, napatingin siya sa siwang ng pinto. Sa malayo, may natanaw siyang aninong babae na nakatayo sa may likuan ng kalye. Tila latang-lata, nakalugay ang mahabang buhok at tila nangingitim ang balat. Kala niya, isa lang sa mga matandang pulubi na nililigaw paminsan-minsan sa kanilang compound, kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Pero may kakaiba. Ang babaeng yun ay hindi gumagalaw. Matagal lang ito nakatitig sa direksyon ng kanilang bahay. Hindi ito umalis, kahit na sinubukang sipatin ito ni Lola Marina habang humiinom ng kape. Parang wala lang itong pakialam, basta nakatitig lang at parang may hinihintay. Hindi na lang pinansin ito ni Lola Marina, pero ilang sandali pa, habang nagbabalat siya ng bawang para sa kanyang gigisahing ulam, bigla siyang nakarinig ng mga tunog na parang tunog ng kuko na kumakalmot sa kahoy. Dahan-dahan lumingon si Lola at napasigaw siya sa labis na gulat. Nasa mismong tapat na ng pintuan nila ang babae. Wala itong suot na tsinelas. Basang-basa ang damit nito at nangingitim ang mga kuko. Pulang-pulang ang mga mata nito at tila gutom na gutom. At ang mas nakakapangilabot, may mahabang hiwang sugat ito sa pisngi. At ang dila nito ay parang isang ahas, humahaba at umiikot-ikot. Akin yan! Akin yan! Usal nito habang nakatingin kay Edwin na mahimbing na natutulog sa banig.
Nagising sila Tito Dodo at Tito Cardo sa sigaw ni Lola Marina. Agad sila nagtakbuhan sa pintuan. Pinilit nilang isara ito, ngunit may humaharang mula sa labas. Sa kabila ng pagkakatulak, hindi pa rin makapasok ang babae. Tila may pumipigil sa kanya. Kinuha ni Lola Marina ang kanyang panyo ng El Shaddai na may dasal sa gitna at paulit-ulit siyang nag-usal. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka sa pamamahay ko! Ang babae, nang gigigil, siniksik ang sarili sa siwang ng pinto habang dinidilaan ang bibig. Parang sabik na sabik sa laman. Gutom ako! Akin yan! Bagong dugo! Hindi siya makapasok. Napansin nila na may ninong buntot na pilit tinatago ang babae sa ilalim ng palda nito. Mukhang buntot ng isang napakalaking ahas. Dito na napagtanto ni Lola Marina ang katotohanan. Aswang ang kanilang kaharap. Sa huling pagkakataon, nagtulong-tulong sila na isara ang pintuan. Si Tito Cardo, Tito Dodong, at Lola Marina ay nagsanib pwersa. Isinara nila ito ng ubod lakas, sabay padlak at lapat ng silya. Ang babae, umalulong sa labas. Isang tunog na puno ng gutom at galit. Nag-iwan pa ito ng marka ng kamay na kulay abo sa kahoy na pinto. Kinabukasan, bandang 7:00 ng umaga, paglabas nila sa compound para magtinda, may nakita ang mga kapitbahay. Isang malaking sawa na gumagapang palabas sa kanal. Ang balat nito ay may hiwang parang sugat sa pisngi. Pinagkaguluhan ito, ngunit agad din nawala sa kakahuyan. Doon lang tuluyang natahimik si Lola Marina. Hindi siya nagkamali. Ang aswang ay totoo at dumalaw ito para sa kanyang apo. Lumipat sila Lola Marina makalipas ang ilang buwan. Hindi na siya kailanman bumalik sa sitio malamig. Ngunit taon-taon, kapag sumasapit ang buwan ng Mayo at nananahimik ang gabi, may nagsasabing may babaeng may mahabang buhok at pulang-pulang mga mata na sumisilip sa mga bintana ng lumang bahay. Hindi man ito nakita muli ni Lola Marina, nananatili ang babala. Kapag may bagong silang sa bahay, isarado ng mabuti ang mga pinto. Baka dumating muli ang gutom. Noong 2010, agad akong nakahanap ng trabaho sa isang bangko sa gitna ng lungsod ng San Nicolas, isang matayoy na distrito na laging tila may mabigat na aninong nakalambong sa bawat sulok. Doon ko unang nakasama si Clarice. Mistisang maganda, matalino siya at talaga namang kaakit-akit. Palaging may mga nakatitig sa kanya, mga lalaki nagpupumilit magpapansin, at mga babaeng hindi may tago ang kanilang inggit sa kanya. Pero ang pinakaboses ng inggit ay nagmula kay Kelvin, isang mataray at maingay na empleyado mula sa HR department. Bading ito at palaging maayos ang bihis. Pero sa tuwing dumaraan si Clarice, hindi niya maiwasang magbato ng patama at irap. Hala, kung ako yan, hindi ako papasok sa opisina para lang mag-model. Sabay tawa at irap. Isang Miyerkules, hindi pumasok si Clarice. Sa text, sinabi niya sa akin na masakit ang kanyang ulo para raw itong binibiyak. Sinundan nito hanggang weekend. Ayon sa kanya, normal naman daw yung mga findings ng doktor. Pero may kutob ako na hindi lang simpleng migraine ito, parang may mali. Hindi siya nagsisinungaling, pero may hindi rin siya sinasabi. Linggo ng hapon, pinuntahan ko na siya sa kanilang bahay sa barangay Dapitan 18. Dito, nakilala ko ang nanay niya na si Aling Milagros. Isang tahimik, ngunit halatang aligagang babae. Napakapayat ni Clarice, na nalalim na ang kanyang mga mata, namumutlang kanyang mukha. Parang hindi talaga siya nakakatulog. Pinayuhan ko siya na magpunta sa isang simbahan sa kabaan ng Dambana Street, ang kilalang parokya ni San Silvestre. Isang lumang simbahan na may kasaysayang pinamumugaran daw ng mga espiritong ligaw. Habang papalapit kami sa simbahan, biglang nagbago yung mukha ni Clarice.
Napatingin siya sa akin. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ayoko, may bumubulong. Huwag daw kang pumasok. Papatayin daw nila ako kung tumuloy ako. Nalaglag ang aking puso. Pinilit kong ituloy. Pagdating namin sa loob, parang nanigas si Clarice. Nakaawang ng kanyang bibig. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Tinawag ko kagad ang paring kilala ko doon, si Father Marcelo. Isang matandang pare na nakalaban na raw ng ilang beses ng mga nilalang ng kadiliman. Pagkaharap sa kanya ni Clarice, bigla na lamang itong sumigaw. Isang malalim, garalgal na tinig ang lumabas sa kanya. Hindi boses ng isang tao. Ang mga ilaw sa loob ng simbahan ay kumikislap. May amoy na nasusunog na buhok. Ang hangin ay napakabigat. Nagsimula si Father Marcelo ng mga panalangin ng pagpapalayas. Ngunit sinasagot siya ni Clarice sa isang wika na hindi ko maintindihan. Parang halo ng Latin at Griego. Ayon kay Father, ito ay Koine Greek, isang sinaunang lengguwahe ng mga demonyo at nilalang na matagal nang nakalimutan ng mundo. Mula sa simpleng dasal, sinagawa niya ang Roman Rite of Exorcism. 4 na oras ang lumipas. Habang nagpapatuloy ang ritual, mas lumala ang anyo ni Clarice. Lumalabas ang itim na likido mula sa kanyang mga mata, tenga, at ilong. Nagsimula siyang sumuka ng mga itim na uod. Mga gumagapang at pumapasok sa bitak na sahig. Ang balat niya ay tila naging translucent at sa ilalim nito may mga gumagapang na parang ahas. Tumawag kami ng tulong kay Mang Nestor, ang gwardyang matagal na naka-duty dun sa simbahan. Nanginginig siya habang hawak-hawak ang krus. Hindi to tao, bulong nito sa sarili. Dumating ang sandaling na nahinip bigla si Clarice. Napasigaw si Father Marcelo. Lumayas ka sa pangalan ni Kristo! At doon, mula sa kaliwang tenga ni Clarice, may lumabas. Isang ahas na napakahaba. Kulay itim, pilit na pumupulupot sa kanyang sarili. Ang katawan nito ay puno ng mga tinik na tila kutsilyo at ang uli may mga mata na parang nag-aapoy. Habang lumalabas ito, umuugong ang paligid. Lahat ng kandila sa paligid ay nagkandamatay. May amoy ng budok na laman. Tumakbo ito palabas ng simbahan, gumagapang sa pader. Hinabol ko ito. Sumisigaw kay Mang Nestor. Harangin nyo! Patayin nyo! Pero sabi niya sa akin, wala naman ako nakikita. Wala naman lumabas Tumigil ako. Wala rin naman CCTV doon sa simbahan. Pero ramdam ko, totoo ang aking nakita. Pagbalik namin, bumalik na ang ulirat ni Clarice. Naghahabol siya ng hininga. Umiiyak, pero buhay. Inuwi na namin siya ng nanay niya. Lunes, bumalik na siya sa opisina. Tahimik ang lahat. Ngunit si Kelvin, ang maingay, sarkastiko, at puno ng galit, wala siya. Hindi siya pumasok. Kinabukasan, may lumibot na puting sobre. Abuloy daw para kay Kelvin. Litrato niya. Patay na siya. Nagkatinginan kami ni Clarice. Nanlamig siya. Umiyak siya sa pantry. Ayon sa mga balita, natagpuan daw si Kelvin sa loob ng kanyang apartment. Nakahiga, nakaawang ang bibig, at nanlalaki ang mga mata. Ang katawan niya ay tuyong-tuyo, parang binutas-butas ng maliliit na tusok. At sa kalawang tenga niya, may mga bakas ng sugat, parang kinain mula sa loob. Simula noon, hindi na kami nag-usap pa tungkol sa mga nangyari. Pero minsan, habang nasa pantry kami ni Clarice, bigla siyang napatingin sa salamin. Mahina niyang sinabi, minsan, narinig ko pa rin ang mga bulong. Pero ngayon, ibang pangalan ang tinatawag nila.